Mga kababayan, merong malalim na kwento itong bangayan ng Marcos administration, eh. And okay. May mga inaaway na ng mga tambaluslos vloggers, na-delete ko lang yung isa. Inaaway na ng mga tambaluslos vloggers. Siguro tambaluslos vloggers 'tong mga 'to, 'no? Hindi sila ensaymada. Puwedeng ensaymada rin, puwedeng tambaluslos din. Oo, puwede. Okay, inaaway na nila si Toby Chanco, yung nagsalita na ano, na, kasi in-impeach niyo, in-impeach niyo si Sara, 'di natalo ang alyansa. Ay, kinidnap niyo si Duterte, 'di ba? Si Toby Chanco yung pinsan ni na Ngiwi Jr. na congressman ng Navotas. Anyway mga kababayan, medyo lumalalim din siguro ang hidwaan ng mga 'to, 'no? Tingnan natin itong post ni Kumaring Yu Chang, kasi from here, siguro maiko-connect ko sa aking nalaman kung kumpleto ba yung nasabi niya dito. Basahin ko lang, ha. Wah, 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 sabi niya. Bulungan sa kantin. Kantin siguro ng Kamangyang Palace. Yung mga puting ahas dun, eh. Kaya raw naglalaglagan at magtuturoan nga, may magbubuking na. Kasi masama ang loob, mga kababayan, ng mga natalo. Nagastosan sila, eh. Si Pacquiao, billion ang ginastos, di ba? Talo. Okay. Kaya daw naglalaglagan at magtuturoan ngayon ay dahil puot na puot ang mga na-lost in powers, lalo na yung mga kongresista. Kasi 'di ba may mga pakimkim na yung pondo, natalo na nga sila, hindi pa daw i-re-release, ay napangakuan na ni Tambo, napangakuan na. Maybe may paunang pakimkim yung araw ng impeachment, 'no, ta's pirma sila. And then nung pumirma sila, billions na yung ibibigay na pondo, yung iba daw na ano, na binudol. Talo ka naman na, hindi ka nauupo, ba't pa kita baka gano'n ang ganap, anes. Oh, talo na, ito nga, talo na, hindi pa sila marilisan ng Andalusia or Anda or Angatong. Andalusia is, ano ba, Bulaklak ba ite? Parang lugar to sa Spain. Hello, Europe. Andalusia is a ginagamit na salita ng mga gay or gay language, part of gay language. Andalusia, si Maring Yuchang na ito, parang Becky ito, eh. Hi, Maring Yuchang. Andalusia came from the gay word anda, or anda meaning andatong, pinaiksi lang. Ang datong ay, di ba, salapi or pera. Talo na nga raw itong mga kongresista plus mga senador ng alyansa, di ba? Hindi pa marilisan ng Andalusia dahil ala na barya. Wala ng pera? Saan punta? To the moon? Kasi yung allot na ipinangako ng taga-ibang planeta, ay na-hold na rin. Parang ito yung USAID. Tama ba? Kasi 'di ba hinold ni Trump yung mga USAID kuning-kuning, right? Yung foreign, yung ginagawa ng mga tulong-tulong keme-keme ng taga-Amerika. Billions yon, dollars pa. Hinold ni Trump. Kumbaga parang nagagamit lang to sa corruption, 'di ba? Wala namang return on investment or whatever. So, nabago yung pamumuno ng ibang bansa or ibang planetang binabanggit ni Yu Chang, si Biden dati, ngayon si Trump. So, tigil to mga ganito. Unahin natin ang sarili natin. Huwag mo nang bigay-bigay sa ibang bansa. Ay nako, di wala talagang pambigay sa mga ganid. No? Ngayon, marami pala ang whiz na kaalam or hindi nakakaalam na ipahawla ang dakilang ibon. What? Hindi alam ng mga kongresista. Kasi gulatan na yun, eh. Yung dakilang ibon, I think pertaining to Pangulong Duterte. Marami raw ang hindi nakaalam doon sa mga kongresista na ipakikidnap, kongresista at senador siguro, na ipakikidnap si PRRD. Biglaan nga yung plano, sabi ko sa inyo, parang cover up, di ba, nung naganap na may namatay sa US kasama nung babaeng ahas. Hindi raw nila inaasahan na ganun. So, pumirma sila, tuloy na apektuhan. Dapat di pala sila pumirma. Tapos ganito ngayon, walang pera. Pera.
Pera ang kapalit, pera ng taong bayan, bukod pa sa ido-donate para sa Pilipinas na hindi na natuloy, pera ng taong bayan ang winawaldas para lang durugin si VP or tanggalin si VP dahil nga gustong-gustong maging Vice President nung tambaluslos. Kaya ngiwi at sana hindi kayo syunga, hindi kayo lutang, hindi kayo bangag, matino pang isip nyo, ito lang yan, makinig kayo. Hindi naman ako expert, pero sa tingin ko, ngiwi, makinig ka at mga ensaymada at kung sino pang makamarcos dyan, baka sumisilip sa channel ko. Safe si ngiwi na hindi matatanggal sa pwesto hanggat ang nakaupo ay si VP Sara. The moment na si VP Sara na impeach at natanggal at magkakaroon ng Vice President na panibago, baka yung Vice President na yan, traidorin pa yung Marcos Jr. na yan. Sabihin na natin si, si Martin Romualdez. Kasi kailangan pumili ni Ngiwi kung sino man ang Senate President, 'di ba? At kay Tambaloslos as speaker, dalawang yan ang nasa line of succession. Pag natanggal at nagsucceed ang impeachment ngayong July, pipili si babaeng ahas, hindi naman si Ngiwi yan. Pipili si babaeng ahas kay Tamba at kay Senate President. Ngayon, si Quezon ba ito? Si Mangga ba ito? Tama ako, di ba? Nabalita, kanidiscuss natin kapon. Or si Tito Sen. May chika pa naman mga kababayan na si Tito Sen daw ulit ang Senate President. Basta ang promise ay masipa si Verde. Or ma-impeach si Verde. Ngayon, ang safest na magiging Vice President, bukod kay VP Sara, kung sakasakaling ngiwi na hindi matuloy na ma-impeach si VP Sara, ligtas ka, walang balak si VP Sara ang agawin ang kapangyarihan sa'yo. Okay? Sumusunod sa batas ang Vice President, hindi yan traidor na katulad nyo. Ang safest mo na pwedeng maging Vice President, either ang kapatid mong si Mangga, malay mo rin, pero tingin ko safe ka rin. Or si Quezon na hawak sa leeg ni Ma'am Shi, or si Tito Sen na pwede rin hawak sa leeg ni Ma'am Shi. Pag si Tamba ang naging Vice President, baka ilikidar ka niya, baka itsugi ka or gurgurin ka para matik presidente siya. Ganid na ganid di ba? Sobrang hayok na hayok sa kapangyarihan niyang isang yan. Sinabihan na nga, wag mo na mag-impeachment kasi may paparating na election, hindi nakinig, impeach pa rin si VP Sara, nagmamadali. Pag yan, naging Vice President mo, yung pinsan mong iwi, todas ka kung ano sabi sa'yo. Baka ibintang pa yun sa mga Duterte. Hindi Duterte ang kinalaban mo, hindi ako may gawa. Yung pagkatigok ng tatay mo, Marcos Jr., sino kaya ang gumawa? Mukhang hindi naman Aquino. Malay mo, kamag-anak niyo. Right? Or yung kundi lang yung pagkakatigok kay Ninoy, di ba? Yung pananaraydor sa tatay mo, 'di ba? Kaya ang tatay mo ay na-exile papuntang Hawaii, yung pamilya nyo actually, baka kagagawan niya ng mga kamag-anakan ninyo. And the history is repeating itself right now. Okay, so tuloy natin. Marami hindi nakakaalam na ipapakulong pala si Pangulong Duterte bago mag-election. At dahil dito, hindi nila napigilan. At nadamay sila, pati ang pera na pinangako sa kanila. Tina-translate ko na lang mga kababayan. Kaya ang bulungan sa kabilang lamesa maglalabas daw ng, eto na. Maglalabas daw ng ebidensya yung mga kakosa pag hindi natuloy ang pera. Nangako kayo, pumirma kami, ibigay nyo, bilyones na datong kailangan namin, natalo na nga kami, wala pang pera, nag-aasusan kami. Pag hindi, maglalabas kami ng ebidensya, bibigay namin sa mga puting ahas ite, bibigay kay Maharlika, sige, kay Skok Sari Roque, at kung sino, kay Kifi Chu, kay Banat Bay, di ba? Laglag kayong bigay namin sa PDP Laban, sige, traidoran na, laglagan match. So, kumbaga natalo na nga sila, nag-gastusan na nga, hindi nyo pa bibigay pinangako. Di ba, pondo ang pangako, pang-ayuda eme-eme. Tapos, la-ocean deep pa sila or nalaos ng mga politiko. Kaya tuloy ang pulbos gang ay ina-advisean, pinapayuhan ng pulbos gang. Sino? Si Ngiwi, pinapayuhan ngayon. Si Ngiwi? Lugaw naman, lutang naman yan Dapat si Butod ang payuhan nyo. Yun kung makikinig yung babaeng yun na matigas ang ulo, na demonyo sa Pilipinas. Okay? Naitimbre na lang, pinapayuhan ang pulbos gang, so marami sila,
Baka ang pulbos gang siguro pamilya ni Ngiwi, 'no? Kasama siguro si Mangga. Ang pulbos gang ay pinapayuhan na itimbre na lang ang pato kasi siya lang naman isa. And total, marami naman ang galit sa kanya kaya payo ng punong mamarangay na siya na lang ang ialay. Oh, lagot ka, Martin. Kung may nagpapayo nito sa pulbos gang or sa mga or kamangyang, 'di ba? Malamang sa kamangyang, ilaglag niyo na si Pato. Kasi iisa lang 'yun, hindi madadamay ang lahat. Hindi ka makakaladkad sa issue, ilaglag niyo na. Ah, masaya ite. Manonood tayo kung paano nila gagawin. Anong gagawin dito anong pwedeng senaryo na gawin nila para mailigtas ang pangalan ng Marcos? Like, huwag nang ibigay ang speakership kay Tamba or i-disqualify si Tamba bilang congressman. Ay sino ang uupong congressman ng anong distrito ba yan ng Leyte? Tacloban yan sina 'di ba sina Tamba. Oh, second district, not sure. Balikan natin yan. But yeah, ay walang kalaban si Tamba, so paano gagawin? Paano nila ibubulgar ito? Kasi pinipressure yata si Ngiwi ng mga natalong kongresista, baka pati yung mga natalo niyang senatorial balls, pinipressure siya bilang paghihiganti kay Tamba. Lalo na yung mga kongresista na si Tamba ang nangako. Eh sabi nga ni Toby Chanko, wala namang pinangako si Ngiwi M na magre-release ng pondo. Oh. Wala namang pinangako. Si Tamba lang ang nangako niyan. Ilaglag na raw si Tamba, mga kababayan. Ngayon, sa tingin ko, ito yung karagdagan dito. Hindi lang masama ang loob ng mga natalo dahil in-impeach si VP Sara, nadamay sila. Pinakid si PRRD na hindi nila alam, nadamay sila. Hindi sila inendorso ng iglesia kasi nga, di ba, in-impeach sila si VP Sara. Malamang yung mga nang impeach kay VP Sara, hindi na inendorso ng iglesia. Right? Kasi ang panawagan ng iglesia nung nag-rally noong January 13 ngayong taon ay no to impeachment. Walang nakinig, so hindi sila inendorso ng iglesia. Therefore, natalo sila. Another na isinisisi nila dito, mga kababayan, or pinagpuputok ng butsi ng mga natalo ay bakit nung nagkadaya, may naghihimutok na isa, mga kababayan, na bakit alam naman nila na may dayaan, pero bakit yung dayaan hindi naging paborable sa kanila? Maybe may mga lugar, katulad ng Davao, na Duterte ang namayagpag at hindi nagawa ng paraan na dayain dahil landslide ang boto ng mga Duterte supporters. Pwede, di ba? Pero paano yung mga kongresista na taga Maynila, taga Luzon? Bakit sila natalo? Dapat sila ang manalo pa rin dahil pro Marcos, pro Tamba sila. Bakit hindi sila ang lumusot? Tapos hindi pa ibibigay ang pondo, ay pumirma na nga na. Pag pumirma, dapat, di ba tama? Pag pumirma kami sa impeachment ni Sara, matik dapat panalo kami sa eleksyon. Ang problema ninyo, mga kongresista, ay baka hindi kayo nagbigay ng pampadulas kay babaeng ahas. Kasi ayon sa chika ng mga puting ahas, pinagkakaperahan ni babaeng ahas ang eleksyon. Katulad nung sinasabi ni Atty. Glenn Chong na meron ng sets of winners, 'di ba? Meron ng pinili ang makina at yung alam niyo na, yung komisyon na 'yan na hawak sa leeg ni ahas or may decision si Satanas may pinili na ng mga sets of winners. Actually, pinag-aralan niya ni ahas sa tingin ko. Discuss natin sa susunod na live. May pinili na at baka yung mga pinili nagbigay talaga ng bonggang pakimkim. Ang tanong, nagbigay kayo ng pakimkim na bonggang-bongga? Or maybe nagbigay kayo ng pakimkim pero talo pa rin kasi hindi kinaya ang landslide na boto at straight voting, black voting ng mga Duterte supporters. Okay, may mga lumusot pero hindi lahat nakalusot. Tama? Dahil siguro ang layo ng agwat. Ang laki ng
Ng agwat, hindi or baka hindi kayo nagbigay ng pakimkim kay ahas. Baka ang ano niyo, ang nasa isip ninyo, pumirma kami siguradong panalo na kami kasi sumasang-ayon kami sa gusto nilang mangyari. Ano sa tingin niyo mga kababayan, gano'n nga? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.